Isinagawa ang ikalawang araw ng impeachment pre-trial conference sa kaso ni Vice President Sara Duterte. Minarkahan na ang mga ebidensya kaugnay sa mga akusasyon ng misuse of confidential funds at hindi maipaliwanag na yaman. Ang balitang A to Z ni Ace Cruz. Hindi po ako papayag na lamunin ng buhay ang laban ng sambayan ng Pilipino. Pinabulaanan ng House Prosecution Panel na nilamon sila ng defense team sa pre-trial conference para sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Congresswoman Jervil, walang kakayahan ng impeachment clerk of court na maglabas ng ruling o kautusan sa gitna ng pre-trial conference. This is supposed to serve as the blueprint, the guide, the roadmap in the upcoming impeachment trial. In other words, matters which were not incorporated in the pre-trial order cannot be presented during the trial. Sa panig ng defense team, The defense takes exception to that, no? Because definitely dumating kami dito ng handa. Pinaghandaan namin to na talagang napakatagal na panahon. Dumating kaming handa and the records will speak for itself. sumentro sa dalawang artikulo ang marking of evidence kaugnay sa umano'y misuse sa confidential funds at umano'y hindi may paliwanag na yaman. Ayon kay impeachment clerk of court Attorney Renato Bantog Jr., oras na matapos ang pre-trial conference ay kanila nang idadraft ang pre-trial order sa impeachment court. Tungkol naman sa posibleng surprise witness at documents, During the trial, they may submit or move before the court for the appearance of other witnesses whose names are not part of the pre-trial brief. 62 trial dates ang hiniling ng prosecution sa impeachment court para makumpleto ang paglalahad ng ebidensya at witnesses habang kalahati lang nito ang hiniling ng depensa. Inanunsyo na rin ng House Prosecution Panel ang latag ng pagpresenta ng articles of impeachment sa trial proper. Uunahin ang Article 4 kaugnay sa umano'y assassination threats laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at miyembro ng First Family. Article 1, misuse of confidential funds. Article 3, bribery and corruption, at Article 2, unexplained wealth. Pinangalanan din ng prosecution ng spokesperson nito na si Attorney Benjamin Tolosa na isa rin sa private prosecutors. Nananatili naman ang heightened security status sa Senado. Tiniyak ng Senate Security na wala silang natatanggap na anumang banta na may kinalaman sa impeachment trial sa Hulyo. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.